Dahil nga po mga idol sa pagkapanalo ng Denver Nuggets sa kanilang huling tatlong laro, nagawa nga po ng team na manatili sa ikalimang pwesto sa West na merong record na 14-10. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman dito kumbinsido ang front office. Ayon nga po sa lumabas na balita, masyado nga pong duda sa lakas at kakayahan ngayon sa kanilang kasalukuyang lineup. Kaya mismong si Sam Amick na nga po ng The Athletic nang nagkumpirma na nagbigay na nga po ng interes at nagkaroon ng paunang trade talks ang Denver Nuggets para makuha si Zach LaVine kasama sina Jordan Poole, Jordan Clarkson, DeAndre Hunter, Cam Johnson at si Jonas Valanciunas. Pero sa kanilang anim, si Zach LaVine ang pinaka-priority na makuha na mas makakatulong kay Nikola Jokic sa pag-average niya ng 21 points per game. Subalit, hindi rin naman magiging madali ang pagkuha nila dito dahil aabot sa $40+ million per year ang kakailanganin nilang isakripisyo si Michael Porter Jr. Samantala, ayon nga po sa naging pahayag ng isang insider na si Jovan Bohan ng The Athletic, wala ngang balak ang front office ng Lakers na i-trade ang sino man sa dalawang superstar nila na sina LeBron at maging si Anthony Davis, bagkus plano nga po nilang magkaroon ng malaking pagbabago. Kaya hindi na nga nakakagulat bakit napakaraming mga pangalan ang nakadikit sa kanilang team kagaya ni Walker Kessler at Colin Sexton ng Utah Jazz, Bruce Brown ng Toronto Raptors, Jeremy Grant, Robert Williams III, Kyle Kuzma at si Jonas Valanciunas ng Wizards kasama sina Brandon Ingram ng Pelicans. Lahat ngang yan ibinalita sa iba't ibang social media platform. Ngunit ayon sa kinumpirma ng Lakers, bagamat totoo na kukuha sila ng malaking pangalan sa market, ay isang starting center lamang ang pinaka-priority nilang kunin, which is napakahirap para sa kanila. Alam nga po ng maraming mga big man ngayon ang available, ngunit napakalaki ng hinihinging kapalit dito. Kaya medyo matatagalan ng Lakers ngayon sa paggawa ng trade dahil pinag-iisipan nila kung worth it na kunin gamit ang kanilang mga mahahalagang trade asset sa kanilang lineup. Sa kabilang banda, ibinulgar nga po noong nakaraan na mawawala at hindi na naman makakapaglaro si Embiid sa Philadelphia sa susunod na isang linggo matapos magtamo ng injury sa mukha. Kaya eto na mga idol ang pangalawang sunod na pagkakataong mawawala ito. In fact, para nga sa mga hindi nakakaalam, 6 games lamang sa regular season ang napaglaruan nito kasunod ng injury niya sa tuhod. At dahil hindi na naman ito makakapaglaro, naubos na nga ang pasensya sa kanya ng sikat na analyst na si Stephen A. Smith matapos nitong sabihin na nagmumukha nga po nga ka-level ni Joel Embiid ang kanyang dating kakampi na si Ben Simmons dahil maliban sa sunod-sunod na injury, nawawalan na rin naman ito ng gana sa 76ers. Pero kung inyo nga mapapansin, malayo pa rin naman si Embiid kay Simmons dahil napatunayan nito na kaya niyang maging consistent sa pagtala-tala ng puntos basta't healthy lamang ang kanyang katawan. Medyo pumabor nga sa kanya ang season na ito matapos siyang magtamo ng parati ng injury, ngunit kahit ano man ang pambabatikos na ibinabato sa kanya, hindi pa rin naman siya susukuan ng 76ers kahit ano man ang mangyari.